Magandang hapon, Pilipinas. Kasama niyo po rito sa Pag-asa si Harry Bayona para sa Panahon TV Express. Mga kababayan, patuloy pong umiiral ang tail end of a cold front. Diyan po yan sa may extreme northern Luzon. Kaugnay niyan, ano nga kaya nga asahan nating weather sa ating mga sakahan? Para sa dagdag kaalaman patungkol sa agri-panahon ngayong hapon, narito po ang ating Weather Wonders. Para sa mga kababayan nating magsasaka sa western part ng Luzon, Mindoro, Palawan at Negros, ang inyong lugar ay nasa ilalim ng Type 1 climate. Ibig sabihin po niyan, dry mula November to April at wet naman the rest of the year. Kaugnay niyan, ayon sa planting calendar ng Department of Agriculture o DA, para sa buwan ng Mayo, ang mga halamang mainam itanim ngayon sa mga nabanggit na lugar ay ampalaya, mais, talong at kasali rin po dyan ang patola at sitaw. Kasali rin po dyan ang mani, bataw, patani, segidillas, soybean, pipino, okra, kalabasa, kamote, gabi, luya, toge, ube, kasava, kundol at sayote. Mainam na itanim ang mga nabanggit na halaman ngayong Mayo dahil panahon o season umano ng mga ito. At para mas maproteksyonan ang inyong mga halaman, payo nga ng Pag-asa diligan yung mga pananim during early morning at sa gabi. Nang sa gayon ay manatili ng mas matagal ang moisture sa lupa at mas maabsorb ito ng mga halaman. At yan nga po ang dagdag kaalamang handog sa atin ng Weather Wonders. Mamulat, mamangha at maging in the know sa ating panahon. Magbabalik po ang Panahon TV Express makalipas ang isang paalala. Air 21, sagot ko ang padala mo. Talaga lang ha? Ito, kaya mo? Engagement ring para sa pangga ko. Sagot ko, sir. Siguradong makakarating kagad sa pangga nyo. Ay, pangga ko! Talaga, ha? Ito, kaya mo? Ha? Sagot ko, sir. Kahit ano, kahit paano. Air 21, sagot ko ang padala mo. Mga kababayan, ano nga ba ang mga dapat nating ihanda sa nalalapit na halalan? Panoorin po natin ang Laging Handa. Ngayong malapit na ang eleksyon, dapat paghandaang maigi ang pagboto. Maagang pumunta sa lugar na pagbobotohan upang maiwasan ang pagmamadali at pakikipagsiksikan sa iba pang mga botante. Dalhin ang voter's ID o registration stub at isa pang valid ID para mapatunayan ang identity. Hanapin ang pangalan sa listahan ng mga botante. Dito rin malalaman kung pwede kang bumoto at kung tama ang presintong pinuntahan mo. Makabubuti ring maghanda ng listahan ng mga napiling kandidato. Markahan ng buo ang mga oval sa balota. Pagkatapos bumoto, siguraduhin tinanggap ng PCOS machine ang balota at huwag itong ipaubaya sa ibang tao. At panghuli, magpalagay ng indelible ink sa daliri bilang katibayan na ika'y nakaboto na. Huwag sayangin ang iyong boto. Siguraduhin tama ang mga hakbang mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Antabayan na ng susunod na ulat ni April Lenerio sa News at 6 at tutok lamang po. Dito lang yan sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weatherman, Harry Bayona. Magandang hapon.